Natin na ating mga kababayan, nung tayo high school, college, hanggang sa tayo nakarating tayo sa iba't ibang sikta, relihiyon, ang tawag nila sa Panginoon, sa Lord ay Ama. Tawag nila ay God. Tawag nila ay Lord, no? Panginoon. Pero iyan po ay mga titulo po lamang. Yan ay mga title. So, kung tatanungin tayo, ano nga pala ang pangalan ng God, ng Panginoon, ng Lord, ng Ama, no? Hindi natin alam. Sapagkat, una, yung iba hindi nag-aaral ng Biblia. Lalo na yung Quran, hindi nila pinag-aaralan. So, ang sariling pangalan ng lumikha ay ang Allah, sa salitang Arabic. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illallah. None has the right to be worshipped but He, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? Ang Allah ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Siya lamang ang nakakaalam kung magkano ang ating kikitain. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya nagpapamalisbis ng mga ulan, sapagkat siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang Allah, ito po ang sinasamba ng pinakaunang tao na si Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at si Propeta Muhammad, ang huling sugo ng Allah. Siya po ang Allah na siyang nagpahintulot na tayo ay magising mula sa ating pagtulog. Nagpahintulot na tayo ay magkita-kita at may bahagi ko sa iyo ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ano nga ba ang Islam? Ang Islam, ito po ang relihiyon na kung saan aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Allah ang paglingap sa atin, ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ang ibig sabihin ng Islam, ito po ay kapayapaan, ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ano po itong ating mga naririnig, nakikita na mga iba't ibang sikta, relihiyon at denominasyon, na kung saan, nung magising tayo ay, yan na ang relihiyon ko. Samantala, hindi naman yan Islam. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنِ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire, seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter, he will be one of the losers. Sino man ang magnais gumawa ng ibang sikta, relihiyon o denominasyon, siya po ay hindi tatanggapin, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Sapagkat nagkaroon ka ng relihiyon, hindi Islam, sa pamamagitan ng ginawa ng ating mga magulang. Ang ating mga magulang ay yan ang relihiyon, so yan ang nagagisnan natin, pero hindi Islam. So ibig sabihin, sino man ang gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Bakit? Sapagkat yung mga relihiyon na nakagisnan natin maliban sa Islam, kailan lamang po yan nabugso? Kailan lamang po yan nilang ginawa? Ano po? Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Meron pang ang Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Kristo. Pero sino ang propeta, sahaba, mga kasamahan o disipulo ang nagsabi na gumawa ka ng relihiyon maliban sa Islam? Hindi nila ito tatanggapin. Hindi nila ito gagawin. Sapagkat ang sino mang gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, sila ay magiging kabilang sa mga talunan. Bakit talunan? Sapagkat iyon ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Ibig sabihin ng man-made ay maliban sa Islam, gumawa siya ng sariling relihiyon. Kung sakaling ikaw, ako, tayong lahat ay gagawa ng relihiyon maliban sa Islam, paano madiligtas ang mga nauna sa atin? Samantalang Islam, bago likhain ang tao na si Adan, na pinakaunang tao, Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, nandyan na po ang Islam. Ang Islam ay mula sa Diyos, mula sa Allah. At ito ay kapayapaan ng galing sa Diyos, sa Allah. So, ibig sabihin, wala pa si Adan, Islam na ang relihiyon na ibinibigay ng Diyos sa sangkatauhan. Islam na ang relihiyon ni Adan. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Ano itong ating naririnig na sinasabi kong Quran? Maluwalhating salita ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin.
Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt. A guidance to those who are al-mutaqin, the pious, believers of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ang Quran, ito po ang maluwalhating salita ng Allah, na ang sino mang nadalawang isip, ito ay kanyang basahin. At tayo ay mabibigyan tayo ng hidayah, kaalaman, na kung saan ito ang tinuturo dito lahat ng uri ng kabutihan, ipinagbabawal lahat ng uri ng kasamaan. At dito natin malalaman sa banal na Quran na ang Diyos, ang Allah, ang sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika, sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain, ipahayag, siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak, hindi siya ipinanganak. Ang Diyos, ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon. Hindi siya katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Kaya hindi siya pwedeng tawagin Ama, Papa. Hindi siya pwedeng tawagin Lakay. Hindi siya pwedeng tawagin Ama. Minsan pa nga, maliban sa Ama, tinatawag pa ang Diyos na Papa Jesus. Ibig sabihin, yung anak ni Birhen Maria, si Jesus, tinatawag pa nilang Papa. Hindi sila pwedeng tawagin Papa sapagkat una, ang tumatawag ng Papa, yung anak. Tayo na anak tayo ng ating nanay. At ang ating ama, yung asawa ng ating nanay, di ba? Kaya, opo. Sa ibang relihiyon, mayroon bang Santo Papa? Ano po? Hindi sila pwedeng tawagin Papa. Ang patatawagin nating Papa, yung asawa ng ating nanay. Ano po? Kasi ang pagtawag na Papa, Ama, ito ay pagtawag sa mababang uri. Ibig sabihin, sa kanyang mga nilikha lamang. Pero ang tagapaglikha, siya ay hindi katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Ano po? Siya ay hindi, ang Diyos ay makapangyarihan na hindi katulad o kawangi sa kanyang nilikha, na ang Diyos ay nalalaman niya ang ginagawa ng kanyang mga nilikha dito sa mundo, nalalaman din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mangyayari sa kabilang buhay. Ang Diyos ay kataas-taasan, siya ay dakila. Hindi siya pwedeng tawagin Ama, sapagkat ang Ama, halimbawa yung hayop. Sino ang ama ng hayop na ito, nabuntis? Sino ang ama ng anak natin ay nabuntis ang anak natin? 'Di ba? Sino ang ama mo? 'Di ba? Pag tinanong ka ng teacher mo, pwede yung asawa ng tatay ko, ano po? So, ang tatawaging ama, yung tatay natin, na kung saan asawa ng ating mga magulang. Ang tagapaglikha, ang tawag natin sa kanya ay pinakamagandang pangalan na kung saan tinatawag siyang Allah. Ibig sabihin ng Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Kaya napakagaan, napakasimple. Pag ikaw ay nagkamali, sasabihin mo lamang, Astagfirullah, patawarin mo ko ya Allah. Bago ka kumain, Bismillah, sa ngalan ng Allah. Pagkatapos kumain, Alhamdulillah, purihin ang Allah. Ano po? Sumagaan. Samantalang ibang sikta, relihiyon at denominasyon ay napakahabang mga panalangin. At ang kahuli-hulihan ay pangalan pa ni Jesus ang tinatawag. Samantala si Jesus, si Isa Almasih na anak ni Maryam, samantala hindi siya nag-utos na gamitin yung aking pangalan. Kung mapapansin mo, ang pangalang Jesus ay Western name. Ang pangalan Jesus ay Espanyol na pangalan yun, Jesus. Parang Mary, Amerikana, Maria, Espanyol, ano? Pero ang pangalan nila ay Isa, si Jesus, Isa Almasih, anak ni Maryam. Mary, Maryam. Kaya doon pa lang sa mga pangalan, napakaganda ang oras na ito. Sapagkat naliliniwagan tayo, ibig sabihin, lamang ang may alam sa orihinal na pangalan ng mga propeta. At ganoon din kay Birhen, Maria. Sino naman si Propeta Muhammad? Kung may naunang propeta, Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, si Propeta Muhammad po ang huling propeta. Kaya mahalin, igalang, irespeto natin ang lahat ng mga sugong mensahero na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi lamang na si Jesus lamang. Si Jesus ay sabi niya, ako ay mula sa Diyos, ako ay kanyang sinugo. Ano po? Ako ay ang buhay na walang hanggan, yung makilala natin ang tunay at nag-iisang Diyos, ang Allah. Ibig sabihin ng God, Diyos, Lord, Allah. Siya po ang dapat, ang buhay na walang hanggang, makakamtan natin sa papamagitan ng kilalanin natin ang Diyos ni Jesus. Yung nag-iisang tagapaglikha. Ang God, walang iba kundi ang Allah. Anong sinabi ni Propeta Muhammad? Anong sinabi niya? Sabi niya, ang sino man sa inyo ang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, there is no God except Allah, at dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, ikaw ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala tayo.
na maninirahan tayo sa paraiso. Ililigtas tayo sa impyernong apoy. Ibig sabihin, tayo ay magiging panauhin sa paraiso. Ipagbabawal sa atin ang impyernong apoy. Ibig sabihin, pinatawad tayo ng ating mga kasalanan. Kapag tayo ay ideklara natin, bigkasin natin mula sa kaibuturan ng ating puso ang la ilaha illallah. Sapagkat lahat ng mga mensahero, mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, lahat ng mga propeta, pati kay propeta Muhammad, silang lahat ay sumaksi. Naniwala na there is only one God. La ilaha illallah, siya lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. At kapag ito'y ay binigkas natin, kinilala natin na siya ay nag-iisang Diyos na walang katambal, dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, makakaasa tayo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Ibig sabihin, may impyerno. Sapagkat sinabi ng Allah, ang sino mang sa inyo na naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha at gumagawa ng kabutihan, ang ibig sabihin na gumagawa ka ng kabutihan, kinikilala mo siya nag-iisang Diyos, pinangakuan tayo na maninirahan tayo sa paraiso. Paradise. Jannah sa Arabic. Ibig sabihin, kung mayroong impyernong apoy, Jahannam, may paraiso. At ipagbabawal sa atin ang impyernong apoy, na kung tawagin ay pinakamailalim na hukay. Impyernong apoy sa mga taong walang utang na loob sa Diyos, sa Allah, na nagpapasasa ng kanyang kayamanan, lakas, mga ipinagkatiwala sa kanya, nagpapasasa siya para siya ay gumawa ng maraming kasamaan. Kaya may impyerno. At lalo na, hindi niya pinahalagahan ang Diyos ng mga propeta. Ang Diyos na lumikha ng kalangitan kalupaan, na nagbigay buhay sa atin, na siyang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Yun ang Jahannam na itatapon ang tao doon. At walang kapatawaran. Ang sino man na inabutan ng kamatayan, na ang lumabas sa kanyang bibig ay mga nilikha ng Allah, hindi yung lumikha. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Walil ladina kafaru birabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir." And those who disbelieve in their Lord Allah is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino man ang hindi naniniwala sa Diyos ng mga propeta, Diyos ng lumikha ng kalangit ng kalupaan, sino mang hindi naniniwala sa Allah, ay para sa kanya ay kasakit-sakit na kaparusahan. Kung tawagin ay impyernong apoy, siya ay bubuli doon ng walang hanggang kaparusahan sapagkat hindi niya pinalagaan ang buhay. Ibig sabihin ng buhay, ito ngayon na nabubuhay tayo, na kung saan ay dapat magpasalamat tayo. Kaya yung mga propeta, pagkatapos nilang magising, sabi nila, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur." Ya Allah, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, ninuluwalhati ka namin, Ya Allah, na ako ay pinahintulutan mo mabuhay mula sa aking pagtulog. Sapagkat marami ng mga tao na hindi na umabot sa mga araw na ito. Naku po, mayaman, 23 years na naging presidente, maraming presidente, maraming mga congressman, mga matataas ang pinag-aralan na hindi na umabot sa mga araw na ito. Bakit? Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Kullu nafsin da'ikatul maut." Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah, ang God, ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga, sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. So ngayon, ano ang nais kong, ano ang point of view? Nais ko na maging kapanalig ka ng mga propeta. Nais ko na ikaw ay magkaroon ka ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Nais ko na ikaw ay maging panauhin sa pinakamagandang puoknantungan, ang paraiso. Sapagkat dito sa mundo, ang ating buhay ay pansamantala lamang. Ang sasakyan ay kinakalawang. Ang bahay ay nasisira. Ang ating kalakasan nanghihina. Ang buhay natin ito ay makakatikim ng kamatayan. Pagkatapos nito ay mayroong inihanda ang tagapaglikha, ang Allah, na pinakamagandang puoknantungan, ang paraiso, na kung saan ang kababaihan doon ay malaya sa karumihan, busilak sa kagandahan, wala ng kamatayan, wala ng pagkakulubot, wala ng kalungkutan. Yun ang tinatawag na Jannah. Ibig sabihin, paraiso. Samantala, sa mga taong walang utang na loob sa tagapaglikha, naturalmente, ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom, at hindi siya madadaya ng kanyang nilikha, sila ipaparusahan. Kaya nga, alhamdulillah, mayroong tagapaglikha na yung mga taong umaabuso
sa kanilang kapwa-tao, walang galang sa magulang, walang galang sa kapatid, mga kuripot, wala silang pagpapahalaga sa kapwa-tao, mga hayop sinasaktan, mga halaman sinisira, ang kapwa-tao nila ay wala silang pakialam, ibig sabihin, hayaan mo sila, kumbaga, wala kaliwali, wala tayong pakialam sa kanila. Pero ang utos ng Diyos ay, gumawa tayo ng maraming kabutihan. Ibig sabihin, una, kilalanin siya bilang isang tagapaglikha, bilang isang Diyos na siyang nabigay buhay sa atin. So pag ito'y ating binigkas, ang la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah, magiging kapanalig natin ang lahat ng propeta, makakamtan natin ang tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa sa paraiso, at magiging panauhin tayo sa kabilang buhay. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya nais ko na ikaw ay alalayan ka. Gawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sabihin natin ang sinabi nila. Silang lahat sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinabi nila, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigkas mo, mula sa kaibutan ng iyong puso, makakaasa ka na magiging panauhin tayo sa paraiso. Ililigtas tayo sa impyernong apoy. At alam mo ba, na kahit maliit na pagsisinungaling o pagmamataas ay hindi natin dapat gawin, sapagkat bawat paggawa ng kabutihan, masisilayan mo. Bawat paggawa ng kasamaan, pagsisinungaling, masisilayan. Ibig sabihin, paparus. So, ulitin natin, sabihin natin ang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mula sa kaibuturan ng ating puso, nang sa ganun tayo ay maging kapanalig ng mga propeta, mga sahaba, maging kapanalig natin ang lahat ng mga mananampalatayang Muslim dito sa mundong ibabaw, at maging panauhin tayo sa paraiso. Ginawa ito lahat ng mga propeta. Ano po? Hindi dalawa, hindi tatlo ang Diyos, iisa lamang. Kaya ganyan ang kanang kamay bilang simbolo na there is only one God. Ganyan po. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sa ating wika, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar. Ngayon, ikaw ang aking babatiin kasi ikaw yung lalaki. Yung sister naman, Assalamualaikum lamang. Masya Allah. Payo ko sa aking sarili at sa inyo ay mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay ay pahalagahan natin ang bawat oras panahon. Sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganun tayo ay magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Pagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Indeed, prayer prevents immorality and evil deeds. Kapag tayo ay nananalangin, ay ninalayo tayo sa lahat ng uri ng mga kasamaan. Ano po? Assalamualaikum.